may lumusob sa ating bansa bukas, sino ang unang haharap? Hindi ito tanong na pangpelikula. Ito ang eksaktong tanong na sinasagot ng Armed Forces of the Philippines sa pamamagitan ng kanilang pinaka-elite na mga sundalo. Sa West Philippine Sea, ang presyo ng China ay hindi humihinto. Sa Kalayaan Island Group, ang ating mga sundalo ay nakadeploy sa ilalim ng patuloy na bantang maritime. At sa loob ng bansa, ang mga terorista at armadong grupo ay hindi patuluyang natalo. Sa ganitong kapaligiran, ang Pilipinas ay hindi maaaring umasa sa regular na puwersa lamang. Kailangan ng bansa ang pinakamatalas, pinakamabilis at pinakaepektibong mga sundalo na mayroon ito. Yon ang Philippine Special Forces. At ngayon, nagbabago na sila. Noong the 28th of May, 2025, ang dating AFP Special Operations Command ay na-disband at pinalitan ng isang mas makapangyarihang organisasyon, ang AFP Joint Special Operations Command o AFP-JSOC. Ang bagong komanda ito ay nagtitipon ng lahat ng Special Operations Forces ng Army, Navy, Air Force at Marine Corps sa iisang unified na pamamahala. Ito ang pinakamalaking reforma sa Philippine Special Operations sa loob ng maraming taon. At ito ay bahagi ng mas malaking plano, ang ReHorizon 3 Modernization Program na naglalayong magdagdag ng mga bagong kakayahan sa AFP. Simulan natin sa pinaka-iconic, ang 1st Scout Ranger Regiment, kilala sa buong mundo bilang ang Musangs. Itinatag sila noong the 25th of November 1950 para labanan ang mga hukbalahap sa kabundukan ng Luzon. Ang kanilang modelo, ang Alamo Scouts at US Army Rangers ng Amerika. Ang kanilang specialty ay jungle warfare, direct action sa likod ng linya ng kalaban, special reconnaissance at sniping operations. Mahigit 70 years na silang lumalaban para sa Pilipinas. Mula HUK hanggang NPA, hanggang Abu Sayyaf, hanggang Marawi, walang terrain na hindi nila nasubukan. Walang kalaban na hindi nila naharap. Ang ikalawa ay ang Special Forces Regiment Airborne, ang mga Green Berets ng Pilipinas. Itinatag noong 1962, ang SFR ay nagtuturo ng unconventional warfare, ang paraan ng pakikipaglaban sa loob ng populasyon ng kalaban. Sila ang nagtatayo ng local resistance networks. Sila ang nagtatrain ng mga sibilyan para maging laban ng terorismo. Sila ang nagko-conduct ng psychological operations na nagpapahina ng loob ng kalaban bago pa man may putok. Sa anumang senaryo ng external na banta, lalo na sa mga malalayong isla ng Pilipinas, ang Special Forces Regiment ang magiging unang tutugon at huling aalis. Ang ikatlo ay ang Light Reaction Regiment o LRR. Kung may unit ang Pilipinas na nakatuon sa pinakamapanganib na counterterrorism missions, ito ang Light Reaction Regiment. Itinatag noong 2004 kasama ang mga American advisors, ang LRR ay ang pangunahing counterterrorism unit ng buong Armed Forces of the Philippines. Ang kanilang specialty ay close quarter battle, ang uri ng operasyon na ginagawa sa loob ng isang gusali, sa loob ng isang eroplano o sa gitna ng isang hostage situation. Vertical insertion, hostage rescue, target capture. Ang LRR ay dinisenyo para matapos ang laban bago pa man makaalam ang kalaban na nagsimula na ito. Ang pang-apat ay ang Naval Special Operations Command or NAVSOCOM. Dati ay kilala bilang NAVSOG, Naval Special Operations Group. Itinatag noong 1956, ang NAVSOCOM ay ang sagot ng Philippine Navy sa US Navy SEALs. Ang kanilang specialty ay underwater demolition, sabotage operations,
at Maritime Special Reconnaissance. Sa isang bansang arkipelago na pinalilibutan ng higit sa 7,000 isla, ang isang force na kayang lumangoy, sumisid at lumaban sa ilalim ng tubig ay hindi opsyon. Ito ay pangunahing pangangailangan. Ngayon, pag-usapan natin ang bagong kagamitan. Kasi hindi lang nagbabago ang istruktura, nagbabago rin ang armas. Para sa infantry at special forces, isa sa mga bagong rifle na ginagamit ng ilang unit ng AFP ay ang DSAR-15 mula sa South Korea, isang 5.56mm gas piston carbine mula sa Dasan Machinery. Ang gas piston system ay mas mapagkakatiwalaan sa maruming kapaligiran, eksaktong uri ng kapaligiran na ginagalugad ng ating mga scout rangers at special forces. Bukod dito, may mga planong pag-aralan ang paggamit ng mga bagong precision-guided weapons sa hinaharap. Mga armas na kayang tumama ng tumpak sa mga target mula sa malayo. Hindi lang armas ang nagbabago rin ang training. Sa loob ng mga nakaraang taon, ang Philippine Special Forces ay patuloy na nag-conduct ng joint exercises kasama ang US SOCOM, ang Japanese GSDF at iba pang allied forces. Sa balikatan exercises, ang ating mga sundalo ay nagsasanay ng combined arms operations, pagsasama ng ground forces, air support at maritime assets sa iisang operasyon. Ang kakayahang makipag-operate sa mga kaalyado ay kritikal. Dahil sa anumang real-world scenario sa West Philippine Sea, ang Pilipinas ay hindi lalabas ng mag-isa. At ang ating mga special forces ang siyang kailangan na marunong makiisa sa coalition operations. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Una, ang Pilipinas ay hindi na naghihintay. Ang muling pag-organize ng AFP-JSOC, ang bagong armas, ang bagong training, lahat ito ay nagpapakita ng isang bagay. Ang AFP ay nag-shift mula sa counter-insurgency mindset patungo sa mas malawak na special operations capability. Pangalawa, ang mga elite units na ito ay nagiging mas mahalagang bahagi ng pambansang depensa. Hindi lang konvensyonal na puwersa ang nagtatakot sa kalaban, kundi ang kakayahang kumilos ng mabilis, malalim at tahimik. Iyon ang wika ng Special Forces. At ngayon, mas malinaw na naririnig ng buong mundo ang wikang yon. Sa susunod na mga buwan, marami pang darating. Ang bagong carbines i-issue na sa mga unit. Ang MMAW na may precision-guided missile ay papalapit na sa procurement. At ang AFP-JSOC ay patuloy na magpapalakas ng joint operations capability. Ang tanong ay hindi na kung handa ba ang Pilipinas. Ang tanong ngayon ay gaano nakahanda. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.